We say thank you kay Dr. Israel Pargas, ang spokesperson po ng PhilHealth. Dito po sa mga binabanggit nga na karagdagan pong benepisyo at mas maganda nga po maiklaro ho natin itong importanteng mga katanungan ng ating po mga kababayan. Maganda umaga po sa inyo, Doctor. Good morning Manang Ted, and good morning DJ Chacha. Happy New Year po. Opo, sa inyo din po, Dr. Pargas. Sir, pwede ho bang unahin ko lang po itong ating katanungan para po maiklaro na ho natin ito? Kasi kung inyo pong magugunita, sa isang pagdinig po sa Senado, humarap si Secretary Ted Herbosa. Opo, at meron siya sinasabi na paliwanag doon kung bakit daw po hindi nakakakuha ng 100% benepisyo from PhilHealth ang ika niya'y working class. Okay? I hope you don't mind and I beg for your indulgence. Babasahin ko lang po yung transcript ng kanya pong pahayag. Ano ho? Para lang humapakinggan po ninyo, Dr. Pargas, kung mamarapatin po ninyo. Okay, sabi niya dito, Sabi niya po dito, I'd like to explain sa ating author ng UHC law na we have achieved UHC, ito yung Universal Healthcare, for the poor. Pag ikaw ay indigent, maoperahan ka, ma-kidney transplant ka, sagot lahat ng gobyerno. Ang problema natin sa UHC ay yung working class. Yung working class, papasok sa NKTI, papa-admit yan sa private. Ang private, out of pocket ka doon. Ibig sabihin nun, you agree, magbabayad ka kasi nagpa-private ka. Yung doktor, may professional fee. Yung hospital, iba yun, depende sa room. Yung iba nga nanghihingi ng suite room. So ako, masama rin ang loob ko na hihingian yung MAIP ng professional fee. Hihingian yung MAIP o MAIP ng bayad sa kwarto na kung nagpunta lang sila sa charity, libre lahat. Sagot sila ng gobyerno ng Pilipinas. Yan po ang aking paghuhugutan dito. So Dr. Pargas, totoo po itong sinasabi ni Doktor, di ba? Na pag pumunta ako ng NKTI, pumunta ako ng Heart Center, at humingi ako ng private room, hindi ko makukuha ang ipinapangako ng PhilHealth na lahat ng pinalawak na benepisyo, particularly po doon sa sakit ko o operasyon na gagawin sa akin. Ganito po, Manang Ted. Ang lahat po ng benepisyo natin, mahirap ka o mayaman or working class, pare-pareho po yung benepisyo na ibinibigay po natin. So kung halimbawa po yung benepisyo is 100,000, lahat po yan 100,000 yung ibibigay natin. Especially nga, yan po ay nakapakete or nakapackage. Ang pagkakaiba lamang po ay, at ito ay naaayon din sa Universal Healthcare Law, na kung ang pipiliin po natin na kwarto is a basic or ward accommodation in government or private facility, ang nakalagay po sa batas is dapat zero payment or no co-payment na. However, kung ang pipiliin po natin na kwarto na papakonfine na natin ay private room, yun pong mga private rooms, may mga amenities po yun. And yun pong mga amenities na yun would include, una halimbawa, yun pong mga may microwave, may aircon and all, at ang inyo pong doktor ay private doctor, yun po yung tinatawag na co-payment or pwede po silang maningil on top of our package. Pero po yung benepisyo ng PhilHealth, kung 100,000 po siya, 100,000 din po ang ibibigay. Kaya lang, kung may additional charges po ang mga ospital because it's a private room, yun po yung babayadan ng pasyente o yung tinatawag na co-payment. Pero kung basic or ward accommodation po, ang rule po is no co-payment na dapat sisingilin sa ating mga pasyente who opted to be admitted in basic or ward accommodation. Okay. Ang linaw po na sinasabi ni Dr. Pargas. So, linawin pa ho natin ito. So, Dr. Pargas, ang mga working class, kaiba doon po sa mga subsidize ang monthly premium ng PhilHealth, ay nagbabayad po hango sa kanila pong kinikita, di po ba? Yes po. Okay. At naaayon din po sa batas, nakalagay po yung percentage. Yes, sir. Meaning, kung ako ay isang manggagawa, depende doon sa laki ng sweldo ko, maaari akong maging maximum
O of course, no, meron din pong basic. So, Yes, kumbaga, opo, may floor. kumbaga Dr. Pargas, kung ako ay working class at ang aking binabayaran na monthly contribution, sabihin ko na po, kagaya po ng ating isang case study ho dito, ay mahigit 2,000 sa bawat buwan at naging higit na pong 20 taon na miyembro ng PhilHealth. Sa panahon na ako'y ooperahan sa baga, dahil po baga ang sakit ko, magiging libre ang lahat ng gasto sa akin kung ako ay doon sa charity ward na kasama po ang ilang pang mga pasyente, di po ba? Opo. Okay, sige. Actually, That's a yes, sir. Di ba? actually, That's a yes, yes right? po, Okay, yes sige, po. okay. So, doon ako sa charity ward, kasama ko ilang pang mga pasyente. Okay. Ngayon, kung ako po ay nasa charity ward, kadalasan po sa mga government institutions, puno ang charity ward. Kaya po may mga pagkakataon na doon ka pa sa pasilyo nang ma-accommodate. So, paano ho ang naging diferensya na yung pong nasa charity ward, mawalang galang lang, ang karamihan po doon ay mga indirect members, contributors, bakit ako masasama doon sa kanila? Considering number one, ako'y nagbabayad sa sarili kong pagpapagal. Pangalawa, ang sakit ko ay maselan at baka ako mahawa sa ilang pang pasyente na nasa ward. Pangatlo, yung hinihingi ko naman na private room, pati yung isa please ha, yung hinihingi ko naman private room, wala naman yung microwave. Ang hinihingi ko lang private room, perhaps may aircon, pero hindi ako humihingi ng rangya sa private room. Ngayon, bakit ang example dito po sa aking hawak na bill, no? Ang binayaran lamang ng PhilHealth sa total bill ko na higit po sa halos 400,000 ay 9,600 pesos lang. Considering po na PGH ito. Bagamat ito po siguro marami pang kwento, pero bakit mukha po yatang hindi patas, Dr. Pargas? Well, unang-una, Manong Ted, ang pagsisimula natin ng discussion is yung pong PhilHealth is a social health insurance and not a private health insurance. So sa social health insurance po kasi, ang nangyayari niyan ay habang tayo ay nagbabayad, tayo po ay nakakatulong dun sa nangangailangan dahil dun sa panahon na hindi na tayo makakapagbayad or dun sa panahon na tayo ay umabot na ng retirement at hindi na tayo kailangan magbayad, tayo naman ay patuloy pa rin na makakakuha ng benepisyo unlike sa private insurance. Pangalawa, yun pong ating pinagbabayad ay hindi lang para sa ating sarili, kundi para po doon sa ating buong pamilya. Remember po, tayo lang ang nagbabayad, but of course, we have dependents who are also getting the benefits without paying any contribution. And as it is nga po, dahil siya ay social insurance, we follow po kasi yung prinsipyo na bayanihan principle na kung saan yung may kakayanan na magbayad or yung mas mayayaman ay nagbabayad ng mas malaki kaysa sa dun sa mga mahihirap na wala pong pambayad. Or of course, the rich subsidizes the poor, the healthy subsidizes the sick. So yun po yung pinagsisimula ng ating on how we actually implement the program. Opo, Tapos opo. po, Ano yun ho, po naman ano ho sa mga- kaya, Doktor, ano ho kaya ang definition ng rich sa inyo? Ano lang po, yung talagang ang on a basic term, yun pong merong kakayanang magbayad. Magbayad Meron pong magbayad po ng alin? Magbayad po ng premium contribution at saka po makapagbayad ng ating pang-araw-araw na gastusin. Rich po ang tawag nyo doon. Well, ako po, ito naman ay personal lang because I don't want to discriminate anyone. Pero yun po, kung may kakayanan po kayo para sa akin, ay yan po ay isang blessing already. Okay, kasi ang pinag-uusapan po natin dito sa amin po mga case studies, no, ay isang pangkaraniwang manggagawa sa isang television station. Ano po? Yes. Oo, bagamat yung nga siya yung pong nagbabayad pero yung kanyang kapamilya member din. At kung sakasakaling nga magkasakit, kasama po, sandali po doktor, kasi nga po kasama siya doon sa health benefit. Okay, fine. Pero
Kasi kapag kinuwenta natin yung kanyang contribution magmula ng maging miyembro siya, halos hanggang ngayon, abot na ng 400,000 yung kanyang na-contribute. Pero nung panahon na kailangan niya na nga sana, hindi naman siya po maaaring ituring na mayaman kasi nga po, doktor, una, lahat ng kanyang mga ari-arian ay hulugan. Pangalawa, hindi naman nag-aaral sa mga exclusive schools ng kanyang mga anak kung hindi lang po sa pangkaraniwan. Ibig sabihin, sila po ay working class na kumahog din po sa kinikita. So sa panahon na po, na kailangan ko yung benepisyo at gusto ko sanang makuha yung benepisyo sa aking naibigay na contribution, ang makukuha ko lamang doon sa aking 400,000 ibinayad ay 9,600 at inuobliga ako ngayon na mag-produce ng guarantee letter. Kaya nga naobliga din na manikluhod sa mga politiko. So basically po, yun ho talaga ang design nitong PhilHealth na ito, na kapag ikaw may trabaho, working class, kahit na magkano pa ang iambag mo dyan, kapag kumuha ka talaga ng private room, asahan mo na ang makukuha mong benepisyo ay maliit lamang na benepisyo from PhilHealth. Well, Manong Ted, kaya nga po tayo ay, alam naman natin nga yung kwento na medyo may katagalan din bago natin na-expand ang ating pamamaraan ng pagbabayad. Pero ngayon po ay nag-expand na tayo at patuloy natin gagawin yan. Pangalawa, nakita na rin po natin yung pong problema, especially, and this is not just an issue with PhilHealth, kasi habang nagtataas po tayo ng benepisyo, hindi rin natin napipigilan na nagtataas ng presyo ang mga ospital, lalong-lalo na po ang mga doktor. Kung kaya tinitingnan din po natin ngayon yung pamamaraan na kung saan tayo ay maglalabas ng tinatawag na polisiya ng fixed co-payment. Pinag-aaralan po natin ngayon yan, kung halimbawa, ikaw ay ma-admit or magpapa-admit doon sa isang semi-private or private room, tayo po ay maglalabas ng polisiya na ang co-payment lamang ng ating pasyente ay ilang percent, or kung halimbawa naman po ay mas mataas sa klase ng private room, ganitong percent lang dapat ang pwedeng singilin ng ospital at ng pasyente para po maprotektahan din natin, especially yung mga working class. Kung halimbawa nga po ay may pagkakataon na una, ayaw nila doon sa basic or ward accommodation or wala ng available bed sa basic or ward accommodation, ay nabibigyan pa rin natin ng enough na financial protection para hindi po sila ma-charge or masisingil ng sobrang taas ng mga ospital at doktor. Okay, so sa ngayon po, pinag-aaralan natin yung paglalagay ng fixed co-payment. Sige po, sige. So pag-aaralan, yan po ay promesa pa lamang. Sige, isang tabi po natin yan, Dr. Pargas. Okay. Balikan natin ang actual ngayon na sitwasyon. May mga pinapangako po kayo ngayon na 17 times ang mga benepisyo, etc., na pinalawak ang mga maaari pang makakuha ng benepisyo. We're talking only here sa mga charity ward patients. Klaro po yun. Hindi po. Yan po ay para sa lahat. So kung ma-admit po kayo sa halimbawa sa private room, kung ano po yung pakete na nandyan, yan din po ang benepisyo na makukuha nyo. Yun lamang pong proviso na kung ikaw ay sa basic or ward accommodation, yun po yung sinusunod natin sa batas na dapat wala nang sisingilin pa. Opo, hindi po. Again, para po mas klaro, kasi po baka na naman po may mga umasa dito po sa, kasi po ang amin lang pong maari po natin sabihin na hindi pagkakaintindi dito po sa mga programa ng PhilHealth, kasi ang mga patalastas para bagang lahat libre, para bagang pinalawak, etc. Pero nung na-confine ka na, katiting lang ang makukuha mong benepisyo, makikipagtalo ka pa doon sa taga-PhilHealth, di ba? Na sasabihin na sumusunod lang ho kami sa computation. So, uilitin ko lang, itong mga ipinapangako nyo mga bagong ito, ang sinasabi ho ninyo, kahit na nasa private room ka ng heart center, ng NKTI o maging ng PGH, makukuha mo ang
100% benepisyo? O Yes, doktor, yes, Manong Ted. ha? Yes, Manong Ted. Halimbawa, ma-admit ka sa private room ng heart center or government, or ma-admit ka sa private room ng Makati Med, or any other private. So Kung halimbawa 400,000 po ang benepisyong ito dito po sa mga may Yes sakit sa po. puso? Yes po. Kung ano po yung pakete at ginawa po sa inyo, at ibinigay po sa inyo yung mga services na yan, Dito na tayo halimbawa po dito na tayo magkakatalo. Sino yung gagawa ng pakete? Sino yung gagawa ng pakete? Yan na po yung pakete. Kung ano po yung amount na nandyan, katulad po nung fibrinolysis na around 100,000 plus. So kung yun po ay ginawa sa inyo at kayo ay na-admit sa heart center, either sa private or sa charity or sa Makati Med, sa private o sa charity, yan po yung ibabayad ng PhilHealth, yung 100 plus thousand. Sino yung gagawa ng paketing yon? Yan na po yung pakete na prescribe namin. Hindi po. So kung pag, So, yan na po. pag na-confine ako, okay, I can invoke yung package na iyon. Yes po. Okay, Kung sige. gagawin po sa inyo yung services na yon. Kaya nga po. So Opo. yung paketing yon. Kapag po sinabi ko na yung paketing ito ang gagawin sa akin, ito yung pakete ng PhilHealth, wala na pong debate yon. As in, wala na pong magsasabi kung qualified ako doon o hindi. Walang magsasabi na magkano ba ang income mo o hindi. Wala na pong klasifikasyon sa pasyente. Wala po. Kung kayo po ay miyembro at yan po ang kailangan gawin sa inyo. Halimbawa, kailangan po kayong ibigyan ng fibrinolysis kasi kayo ay nag-MI. Yan po yung pakete na ibabayad natin doon sa servisyo na ibinigay sa inyo. Okay. Pero hindi po naman lahat ng pasyente ay kinakailangan ng paketing yon, di po ba? Ano po? Okay. Sige. Yes po. Opo. So, sa ngayon po, maliban doon sa sinasabi ho ninyong paketing ito, but basically po ngayon, kung sakasakali po, no, na kayo ay ito muna, may katanungan po lang ang ating pong manonood dito. Pwede daw ho bang pakidefine nyo lang po yung sinasabi nyong basic and how much does that usually cost? Yun pong basic or ward, yun po yung ward accommodation. Yun po yung tinatawag dati natin ng mga charity bed in a government or in private. Sa batas po, 90% of the bed ng government facility ay basic or ward accommodation. Sa private naman po, ang nire-require ng batas ay 10% of their beds are basic or ward accommodation. Ayun. Okay, sige po. So, kapag ho, puno daw ba yung charity ward, no? Oo. At wala nang bakante, talagang dapat na lamang magtiis sa pasilyo ang pasyente. Otherwise, considered ka na rich kapag humingi ka ng private room. Ang rule po natin sa PhilHealth, kung halimbawa pong puno na yung charity or yung basic or ward accommodation, pero ang gusto mo pong ay doon pa rin sa basic or ward accommodation, ang rule po ng PhilHealth is pwede ka pong ilagay sa isang private room habang wala pang bakante sa basic or ward accommodation. Pero kapag meron na pong nabakante sa basic or ward accommodation, dapat po ay kayo ay lumipat na doon sa basic or ward accommodation. But if you will decide to stay in the private room, then yun po ay matcha-charge na kayo as a private. Ayun. So, paano daw po, sorry po doktor, ito na po yung tanong po ng ating mga manonood. Paano daw po kapag mismong doktor mo ang nagsabi na hindi ka pwedeng i-expose doon sa maraming pasyente sa charity ward dahil prone ka to infection? Yun po, meron din po tayo. Ang mga ospital po ay meron ding mga isolation room na tinatawag na meron din pong ward or basic accommodation pero nakahiwalay po sila as isolated room. Opo. So meron din pong mga ganon ang mga ospital. Okay, sige. So, paano daw po kapag nasa pasilyo na ng ward ang pasyente, tiis-tiis lang po tayo para hindi matawag na rich?
again, kaya po ayaw ko sanang magbigay nung definition ng rich. Kasi baka po ganyan yung pong ating maging pag-usap. Opo. Kung halimbawa po na may mga ganon, nasa pasilyo na, baka kailangan po nating iparating yan sa Department of Health kasi sila po ang nangangasiwa ng mga ospital pagdating po sa mga bed and sa mga room. Doon po sa management po ng pagamutan. Okay po. Sige. Yes, so, ito po, ang sabi po naman po nitong ating manggagawa, sabi niya, kung ganun pala na hindi ko makukuha yung full benefit ng aking binabayaran, pwede bang mag-HMO na lang ako na private? Kasi kahit papaano nakakasiguro ako ng hangganan ng maari ko sa kanyang makuhang benepisyo, hindi na ako mag-member ng PhilHealth? Actually, Manang Ted, kahit naman po noon, lahat po ng benepisyo, 100% na nakukuha. Kahit po sa private or sa charity or sa public hospital, lahat po ng benepisyo, 100% na nakukuha. Kasi kung ano nga po yung pakete natin, yun po yung minaminus or dinideduct. So, ganun din po, gaya po ng nakasaad sa batas, ay lahat po ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. So, tayo po lahat ay talagang miyembro na ng PhilHealth at naaayon din po doon sa labor laws na kung ikaw ay employed or ikaw ay nagtatrabaho, meron pong mga mandatory deductions at kasama po dyan ang PhilHealth. Ayun. Well, kasi nga po, akin lang uulitin yung sinasabi niyo kung ano yung benepisyo ng ganire, ng ganito, para lang humaklaro natin, huwag ka lang mag-private room kasi iba na ang komputasyon sa iyo. Yan po ang klaro po sa ating diskusyon. So, kumbaga po, nagtatanong dito na ayaw na kung sakasakali kasi sila daw po ay contractual sa kanilang kumpanya. Bilang mga contractual nga, kumbaga para silang self-employed. Ito po sinasabi na nanonood sa atin. So, sila dahil sa level ng sweldo niya, ang binabayaran niya dito daw po ay 3,000 something sa bawat buwan. So, pwede ba akong hindi na magpamiyembro, hindi na mag-contribute ng premium contribution ko sa halip, ibayad ko na lang sa private HMO para kahit papaano, every year, sigurado kami na makukuha namin yung halaga na ipinapangako ng private HMO. Ano pong masasabi niyo, sir? Well, ang sinasabi po ng batas ay lahat po ng PhilHealth, lahat po ng Pilipino ay dapat miyembro kung ikaw man ay may kakayanan or walang kakayanan ng pagbabayad. And again, as employed po ay meron din pong binasabi ang labor law na dapat po ay merong mandatory deduction. Ayun. Meron ho bang kaparusahan sa isang Pilipino na self-employed? Opo, bagamat yung kanyang payroll dumadaan doon sa payroll po ng pribadong kumpanya at magsabi siya na ayoko nang bawasan niyo ako ng PhilHealth. Meron bang kulong ito o kaparusahan doon sa Pilipinong ayaw na magbayad ng premium contribution? Well, syempre ang hahabulin po natin dito would be the employer. Kasi nga po, yan po ay nasa batas. Opo. Pero yung pong usapin between the employee and the employer, wala po akong ganong kaalaman dyan because those are on the legal side. I see. Okay. Opo. Sige po. Salamat po sa inyo pong pasagot at Dr. Pargas kasi nga po ito po yung katanungan nga ngayon ng ating pong mga manonood. Mayroon na pong pahabol na tanong po si Chacha kung mamarapatin niyo po, Dr. Pargas. Yes po. Yes po, Ma'am Ted. Doc Israel, tungkol po dito sa desisyon ng NPC na may kinalaman po dito sa nangyaring Medusa hacking dyan po sa PhilHealth, kung saan pinagbabayad po ang PhilHealth ng 2% ng 2022 gross annual income ng PhilHealth. That's probably around 228 billion pesos yung kabuuan po ng gross ninyo. Napag-usapan na po ba kung saan huhugutin yung pera dito? Manggagaling pa rin po ba ito sa contributors ng PhilHealth? Well, hindi pa po yan napapag-usapan because unang-una, hindi pa naman po final and executory yung decision ng NPC. And of course, the corporation will file for a motion for reconsideration. Kaya po, yun po, nandun pa po. And this is, kausap na rin po natin, of course, ang abogado ng gobyerno, ang OGCC, that we will file the appropriate motion for reconsideration. And because it is still
yung tinatawag na, sub judice. Hindi po namin ganong pinag-uusapan pa at hindi rin po kami ganong nagdi-discuss externally with regards to the merits of the case. Ayun. Sorry po for that. Sorry po for that. And we understand, Dr. Pargas, gusto lang ho namin makuha po ang inyo pong panig nga dito sa naging desisyon ng NPC. Doon po sa sinasabi din pong desisyon na kinakailangan nyo pong abisuhan yung 42 million individuals, mga members na affected po ng data breach. Kinakailangan daw pong abisuhan formal sa pamamagitan po ng sulat. Meron na ho ba kayo ditong komputasyon kung magkanong kakailanganin at saan po kukunin ng pera? I think, Manong Ted, napag-usapan na natin yan before. Hindi ko lang matandaan yung naging amount na naibigay natin. Pero again, with the specific number na na-specify na ng NPC, siguro po I can ask the concerned department. Opo. Pero yan po ay ginagawa pa na natin. Nagpapadala na po tayo ng sulat sa kanila. Pero for other details po, siguro I get and provide it to you later. Opo, meron po kaming details dito, 42 million po ito. So, yung pong gastos po dito sa papel, printing at sa post office, gastos na po ito ng PhilHealth mismo, as in, saan kukunin po yung perang ito? Sa members' contribution po? Bali po, syempre po, magiging part na yan ng ating corporate operating budget for the administrative expenses po. Okay, so kasama na po ito ngayon sa 2025 budget natin? Yes po. Okay, sige po, klaro po yan. O sige, so doktor, yung po bang pinag-uusapan ngayon at pinapangako na pagbabawas sa premium contribution, kailangan pa po ng batas dyan o ito po'y kayang gawin na po ng PhilHealth Board? Well, unang-una po, kung pag-premium increase ay nakasulat sa Universal Healthcare Law, kung kaya sa Senado po at saka sa Kongreso ay may mga nakafile na bills po, amending the UHC law, and kasama po dun sa proposed amendments is the decrease in the premium contribution. So that will answer to the premium increases nung nasa UHC law. Sa ngayon naman po ay pwede naman pong pag-usapan ng board because nasa batas din po na kung meron tayong tinatawag na excess ay dalawa po yung pwedeng gawin, mag-increase or expand ng benefit or mag-decrease ng premium contribution. So, yan po ay pinag-aaralan at kung madidesisyonan po ng board ay baka po i-propose sa President of the Philippines para po magkaroon ng decrease in the premium or kung kakayanin na po na through the board power lang ay pwede na po sigurong magawa. Pero I would need to check on that, Manong Ted. Opo. Kasi nga din po, nandun din sa batas, no, kung pag meron kang sobrang pera, dalawang bagay. Pwede pong dagdagan nga yung benepisyo or babaan po yung premium contribution. So, pag-aaralan po ito ng board for the President's approval. Opo. Siyempre po pag-aaralan ng management and propose po tayo at magre-recommend to the board. Okay, sige po. Kailan po ang next board meeting po ng PhilHealth, sir? Meron pong nakaschedule ngayong January. Hindi ko lang po alam yung specific date, Manong Ted. Sorry. Okay, sige po. So kami po ay muli pong tatawag sa inyo, Dr. Pargas, para po makuha kanyang paliwanag dito po sa mga napaka-importanting katanungan po ng ating mga kababayan tungkol po sa serbisyong binibigay ng PhilHealth. Salamat po, Doktor. Thank you rin po, Manong Ted, and anytime po. Thank you. Salamat na marami. Dr. Israel Pargas, ang spokesperson nga po ng PhilHealth.